If I can do it in 1 week, magre-resign ka? Yes. Walang titigil sa paniningil sa kanila para ikulong itong mga mandarambong na ito. Grabe, ang bardagulan, talagang sagutan eh. Uminit po dito si Senator Alan Peter Cayetano kay Herbusa at humantong pa sa hamunan. Laban po dito kay Senator Peter Cayetano at sa DOH Secretary Herbusa. Ito po ay may kinalaman sa sa zero balance billing at no balance billing. Puta, grabing sagutan nila dyan. Pati yung kapatid niya na si Pia Cayetano, dahil yun po ang nagdidepinsa sa Department of Health budget. Alam naman natin, nagkaiba sila ng landas ngayon, no? Majority at minority leader. Ang sabi nga ho ni Senator Alan Peter Cayetano, pag nagawa ko yan ng 1 linggo, mag-resign ka. Inamon niyo po yung isang DOH Secretary na mag-resign pag nagawa ni Senator Alan Peter Cayetano ng 1 linggo, yung pinapagawa ho niya kay Secretary Herbusa dahil hindi po daw nagawa ng naturang sekretary, anak ng kagwang. At sinabi pa po ni Senator Alan Peter Cayetano, I'm not a stupid. At may pinalayas pa siya, may pinalabas pa po sa loob ng Senado. Pag-usapan rin po natin yung kapiranggot na banat po ng Bangsamoro Coalition sa kanilang Poreskun na gusto daw umano nila magpatalsik ng isang mandarabong kung kinakailangan at dapat umano makulong ang lahat ng mga kurakot sa gobyernong ito. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At mga gusto po akong mapanood ng live, mag-subscribe po tayo sa Birada Aguila YouTube channel. Lunes hanggang Biyernes po tayo dyan, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Birada Aguila. Pa-subscribe naman ho. Napainom na lang po ng tubig itong sekretary ng Department of Health na si Herbusa. Pagkatapos uminit po ang kanilang banatan ni Senator Alan Peter Cayetano, ito ay may kaugnayan sa zero billing at no balance billing. Magkaiba pala yan? Hindi nagkaintindihan sila dyan. Pakinggan po agad natin mga kababayan ko. Mahalaga po ito pakinggan natin at matalakay kasi ang kalusugan ay mahalaga po sa ating bansa. Sa bawat pamilyang Pilipino, lalo na po mahihirap, dapat libre po ang pagpapagamot. Wala dapat tayong binabayaran ni singkong duling. Ito nga ho yung pinangandakan ng gobyernong Marcos. Meron daw sila zero billing at no balance billing. Pakinggan po natin. Narito. Going to the topic of the zero billing, last budget hearing, tinanong ko yon because the chairman of PhilHealth is actually the Secretary of Health. And he reminded me that that only refers to indigents. Diba? So I'll go to details later all. Under the law, last year budget hearing, and it's under the law, no? The zero billing doesn't mean all PhilHealth. So just to be clear, Mr. President, the zero balance is now a new creation. So even in the beginning, I was also of the impression that what you're talking about, the no balance billing was really for indigents only. But now the zero balance is for all. That's what I'm asking you to clarify. Okay. Last year, nung binanggit ko na drawing lang naman yung zero balance, zero billing, which I also brought up sa hearing when Senator Bongo was held, and I also brought it up when I was the chairman of the Committee on Public Enterprise, no? But sinabi nga ni Sec, para lang yan sa indigents. And I have different issues there. But during the SONA, ang sinabi naman ng Pangulo, para sa lahat na. But only in public hospitals. Hindi pa kaagad nasabi nung SONA, Mr. President. Yeah, so that's my question. Can you clarify? No, hindi sinabing for what hospitals. Kaya nga, lahat ng... Well, maraming hindi nakapick up because I'm just saying na... Wala na, nagkagulo na sila dyan. Una pa lang. Sinabi ni Bubuem, di ba zero balance billing, pero merong limitadong hospital lang. Yan na nga ho yung pampalubag loob nila dahil sa pundo ng PhilHealth, ninanakaw nila eh. Yung 90, mga 86 point something billion na sinabi nga ni Bongbong ngayon, na ibinalik na daw yung 60 billion sa PhilHealth. Wala nga ho, hindi pa rin binalik hanggang ngayon. So ngayon, pinag-uusapan ho natin, meron ba talagang zero billing? Saang hospital? Anong kalukuhan ho to? Di ba kaya pampubodol? Sila nagkakagulo din dyan, tingnan mo. Napakaraming mayors na lumapit sa atin at nagtanong na, saan? Hindi namin alam yan. For the record, so that people who are watching and tayo mismo, the mayors, governors, health practitioners knows, ano yung as of today? Ano yung rule? Correct. Kasi pabago sila eh. So now, today, the rule is, and this was all clarified, I have to say this is my own personal appreciation of how things were clarified over time. No, but can the secretary clarify? The only point I'm making, nandun pa rin ako dun sa, hindi yun clear sa akin sa SONA. No, pero para clear. Ang ngayon, I'll tell you now what the secretary says. I'm saying also that ngayon, clear na siya sa akin. Tingnan mo ang gulo ng buhay nila, no? Botsa na, yung isang Cayetano, nasa kay Bungit, yung isang Cayetano, nasa mga Duterte. Hoy, Pia, mahirap talaga depensahan si Bungit.
Mas maganda mag-minority ka na rin, kasamahan mo na rin yung kapatid mo para masaya. Walang hirap dipinsan, kagaya siya. Hirap na hirap niya dipinsan yung 0-0 billing na yan. Oh. Pero nung sa SONA, hindi So, pa siya. what's the rule So as what of the rule today? is now, and I also shared the rule with our colleagues earlier, is that if you go to any DOH hospital and you are a patient in a basic accommodation or ward, then zero balance ka, which means zero. Wala kang babayaran. Whether indigent ka o hindi. It doesn't matter. Okay. Basta tao ka, Pilipino ka, pumunta ka sa DOH hospital at dun ka sa basic accommodation or ward, that means you will have a zero balance. Okay. Ang tanong dyan, DOH Hospital, pupunta ka, zero billing or ward. Award ka, ano pa yung, parang, yung ward, parang, pang public. Kung ano ka, private room ka, may bayad ka pa rin. Anak ng kaguwang anong klase yan, di budol din yan kung ganun. Oh. So kung hindi naman sa DOH hospital, pero wala yan. indigent ka, zero balance ka ba? No balance. Ano ba difference ng no balance at saka zero balance? O dito na. Parang ang gulo. Ha? Kung ako ang sasagot yan, Senator Alan, walang diferensya. Pag sinasabi mo 0-0, pag sinasabi no balance, wala. Zero din po yan. Sim. Ang ibig sabihin niya, walang diferensya. Kaso nga lang, under Marcos admin, may diferensya. So magkaiba daw. Pag tinignan mo, wala. O, tingnan mo, nagkalit-silit sila dyan. So, pag pumunta ka ngayon sa LGU hospital, covered ka ngayon ng no balance billing policy. And that is for indigents. What does no balance billing mean? It doesn't mean no balance. Kasi may balance. Kasi Putangin na. Doesn't mean no balance kasi may balance. Binodol mo kami, ma'am. Binodol tayo ng Marcos admin. Ba't mo sinabi ba no balance? May balance naman pala. Wala talaga, scam na scam. Sa local government unit, hospital daw, pag indigent ka, pasok ka sa no balance. No balance policy. Pero hindi ibig sabihin na no balance, wala kang babayaran, meron ka pa rin babayaran. Hindi no balance, budol-budol talaga ni ng gobyerno. Kasi there are case rates, but some of them are outdated. And as I also explained earlier, we are migrating to the DRG, which is a different system from the case rate na mas complex ang review niya ng babayaran. But for now, we still have case rates. So there's a big chance na meron kang balance. Okay, so what's the difference between zero balance and no balance? Patay. So There's zero no such thing as balance zero is the DOH hospital that talagang zero balance. Walang babayaran. Ang no balance sa LGU hospital Pero may is babayaran. only for indigents. Pero hindi siya, it's possible na may balance pa. So hindi no balance yun. Hindi nga, kanina ko pa sinabing hindi No, nga. sabi mo sa LGU, it's no balance. No, that's the name of the program. But it doesn't mean that it is no balance. That's why, So isn't that false advertising? Tama, I think budol. so. From now on, I will not ask you questions. okay, This is my next 100 questions. okay. Thank you. Well, then we'll have to ask the Senate. Ito nagka-personalan yung magkapatid. Naglibog ba si Senator Alan kay Pia? Budol-budol gobyerno eh. No balance pero may balance. Tama si Senator Alan Peter Cayetano. False advertisement. Maling programa. Bakit mo sinasabing no balance? May balance pala. Punta ina binudol yung taong bayan dyan. So walang no balance. May balance. Anak ng kagwang, President to suspend the rules if No, I'm no, not going to no, ask no. any questions. I'm making a point. Sorry, my dear sister. I'm making a point na ang basis ng conversation is trust eh. So if you tell people no balance, pero sandali, may balance. Kalokohan. Diba? So why would they name it no balance? Kung may balance. Kung may balance. Budol-budol ka talagang ibim. Animal. Tama naman eh. Yung tiwala sa taong bayan. Butangin na, pati ba naman dito, pinagluloko tayo. Sinabi mong no balance yung programa mo. No balance policy. Pero nung nagpa-hospital ka, magbabayad ka. Simpleng logic lang. Ako naintindihan ko si Senator Alan Peter Cayetano. Kaso naman itong sinabi ni Pia, yung kasi yung pangalan lang ng programa, pero may balance. So, binodol-bodol tayo, in-scam. O, tuloy. Ito na ngayon, gusto ni Senator Alan Peter Cayetano, tanungin yung si Herbosa. Diba? Yeah. Mr. President, please, I will explain to the stenographer what is going on here. My staff is trying to explain to me what is the meaning of no balance, telling me that it is a PhilHealth program. But once in a while, I agree with my brother. Take note, Senator Joel. Once in a while, I agree with him. No balance means no. None. Wala ka nang babayaran. Meron nga. Madalas meron. So, Putang ina. In short, bodol ang gobyernong bangag. No balance nga kasi no, bakit meron? Animal talaga. Nagka-problema tayo dyan. pwede mo ipaliwanag sa akin kasi hindi ko yan kayang ipaliwanag dahil sumasang-ayon ako. Yeah, I'm sorry for that, but I did ask the permission of Senator Soto, our Senate Ito President. na, maganda. Of course, ngayon ang nakaupo si Senator JV, our Majority Leader. So with your permission, can we suspend the rules so that I can ask directly? I'll try to be as brief as possible para... Itong lito. Huli! Huli ang pang-scam ng gobyernong nakangiwiang panga. Scam na naman ho ito, anak ng kagawang naman talaga o nilulukuan taong bayan. No? Alam mo, sa akin lang, naintindihan ko rin si Pia Cayetano eh. Siguro ngayon lang din niya nalalaman kasi ngayon lang din naman naitanong ni Senator Alan Peter Cayetano, paano po nagiging no balance? May balance nga. So in short, in-scam mo yung taong bayan, niloko mo, binudol-bodol mo. So ngayon, hindi naman kayang sagutin ni Senator Pia Cayetano, ng mga katanungan ni Senator Alan, ito, substitute, sinususpend nila yung rules at gusto pong kausap
ni Senator Alan Peter Cayetano at matanong itong si Herbosa. Dito na po na ang umpisa ng talagang mainit na bangayan. Oh. Para matapos ko tong issues. But I really think the Secretary should answer Mr. this. President, and if I may advise my brother, please continue asking this topic because even after I already explained, and dapat pumapalakpak na yung mga katabi ko dito na I agree with you 100%, nagpapaliwanag pa rin. So, Yes. by all means, I will stand up, and I'll I will do my observe best to because keep my cool, but I think we shouldn't leave the hall without clarity. Correct. Meaning either ino-balance nila talaga or palitan nila yung pangalan. Correct. But let me end on a happy note. Happy ako na si zero balance truly means zero balance. Yes. Happy ako doon. And So- I just pray na there is enough funding na talagang hindi tayo babalikan next year na Yeah, but magsara na yung before- hospital kasi yung MOE nila, wala na silang pambayad sa ganito dahil nagamit na sa zero balance lang. Saan po kayo kukuha ng pera? Kinuha na nga ni Bubuim, di ba? Wala nang pundo yung, di ba, Department of PhilHealth. Wala na eh. Sa PhilHealth lang, babagsak yan eh. Ubus na eh. Saan naman hindi kasi nga, But before you pinaninigilan natin yung turn zero over to the balance. good secretary, you confirm, di ba, that under the law, and in fact, the secretary is the chairman of PhilHealth. Yes, that is Yeah, correct. so he should be able to answer these questions. Correct. Yes, and Yes. and the president is also here to assist. So, but I think if he wants to ask directly, there must be a motion to suspend the rules. Yes. Majority Leader. Yes, Mr. President, with the permission Wala. of body under our rules, particularly the section that I don't have right now. Punta na si Senator, Senator Marcolita humingi ng suspend the rules para matanong sino ba yung sino ba yung gustong matanong ni Senator Marcolita. Si Buying yata, si Buying. Pinigilan ni Tuta Soto at ni Hontiveros pero ito napagbigyan, oh. So I don't have the rules with me. Mr. President, upon conferring with the minority leader, obviously he's the one who's requesting for it, together with our members here in the chamber. I will suspend the rules of the Senate to allow the DOH Secretary, Dr. Ted Herbosa, to respond directly to the queries of the members of the Senate. There's a motion to suspend the rules of the Senate. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Ito napagbigyan. Napagbigyan. Mr. President, before I stand up, I will leave everyone on this note of technology and AI. I am wearing a Whoop, which is something like a smartwatch, but it is for health. And my Whoop, nabura na yung message, but earlier it said to me, you have exceeded your optimal strain. It is time for you to wind down and go to sleep. That was 2 hours ago. No, but for the record, But Mr. I'm just Chair, saying, this is the use of AI because it's accumulating all my data, including my stress, and it has workout-related stress and non-workout-related stress. For the record, meron akong non-workout-related stress in the last for the few. record, basta't kasama mo any of your brothers, talagang lumalampas yung stress. So anyway, my point is AI. Wala Alam mo, Pia, umalis ka na kay Bungit. Wala kang stress. Ito na yun. wala tayong choice. We have to live with AI, so we have to know how to use AI. Thank you, Mr. President. Good luck Ito po sa na. inyong lahat. I will Good be luck. busy praying over there. Thank you. Good luck sa'yo, Mr. Herbosa. Secretary, good evening po. Can you just, before we go to the no billing, sir, can Ito you na. clarify? So the policy now is, kasi meron pang private, pang LGU. So can we state it? No? So ang zero billing, wala talagang babayaran. Tama? Yes, Mr. President. Wala pong binabayaran. And that is for government hospitals? for DOH. DOH government within hospitals. Okay. And you don't have to be an indigent. There's no need to be classified as Okay. indigent. For indigents, it is zero billing in private hospitals as long as it is within the case rate. No, doon muna ako sa sa non-indigent. Sorry, indigent. Sa private Indigent? hospital. Indigent in a ward accommodation, it's a PhilHealth policy that there will be no balance. No Sorry, balance. wag muna tayo sa no balance. Ang nasa Zero. batas, zero balance. Oh. No No balance. balance ang nasa batas. Policy. Okay. It's not Doon the doon law. muna tayo sa no balance. Sabi sa batas, pag indigent, no balance. In basic accommodation. In basic the government accommodation, hospital. yes. Yes. Within the case rate, Yes, within the right? case rate. Yes. Oh, so even in private hospitals ngayon, pwedeng pumunta pag indigent, basta within the case rate. And in the basic accommodation. Basic accommodation. So sa charity ward. Yes. Okay. So Stop muna tayo doon para maliwanag, no? Sige, tuloy natin ng konti. Ayan, pag ikaw pala indigent, pupunta ka sa, ito sinabi man nila, private hospitals, basta nasa basic accommodation ka sa ward, zero balance billing ka daw. Yun ang sinasabi, ha? Zero balance billing. Pero sa government hospital, doon sa DOH, kahit hindi ka indigent, zero ka. Zero balance ka. Sige nga, tuloy. Pero pag sa paano doon sa doon sa local government unit, doon ka mapunta sa no balance billing policy. Nga tuloy, oh. going to the topic of the zero billing. Last budget hearing, tinanong ko yon because the chairman of Teka lang, PhilHealth teka lang, baliktad. Tuloy. yes, 30% noong 2024, noong 2024, and then nagsunod nga, same year, another 50%. Okay? Correct. That's correct. Matatapos na yung 2025. Ba't hindi kayo nagsasurvey? Teka lang, balik tayo doon. Ito ba yun? Di ba? Tayo, dito pala. Tuloy. Yes, 30% noong 2024, noong 2024, and then nagsunod nga, same year, another 50%. Okay? Correct. That's correct. Matatapos na yung 2025. Ba't hindi kayo nagsasurvey? Ongoing, there are how many thousand case rates?
There are so many thousands of case rate. So the case rate was across the board, but we are increasing a lot of rates that have now really gone beyond zero balance. For example, dialysis. It used to be 2,500. We increased it to 6,350. And the dialysis patients are not paying any more additional, even in the private dialysis center. Heart attack, we also increased it from a measly 75,000. We increased it to about 500,000 plus. I acknowledge Today, that. I even acknowledge- GP drivers are treated in private hospitals for. I acknowledge yung coronary artery bypass graft surgery is 660 until 960,000. Philippine Heart Center, it's 550,000. Makati Med, it's 550 to 900,000. May sobra pa ng 6,000 and world class ang Makati Med. I acknowledge that. I acknowledge dialysis, ganun din, di ba? But ang point is not that, I tell my staff, hindi yung pumunta sa akin at sasabihin nyo, sa major subjects, 90 kayo lahat, pero sa isang subject, 70 ka. We're talking about our healthcare system eh. And that's why you're supposed to have periodic surveys. Correct. Nowadays with digital, and because you regulate hospitals, you cannot send to all the hospitals one piece of paper, or you cannot send a iPad na sasagutin nila, then they give it to you at sasagutin. For Tama, kasi yung survey, yung mga datos ba, yung mga naka-avail ng mga zero balance, yun yung gustong malaman ni Senator Alan Peter Cayetano. Meron ba kayong ginawang survey? Ano bang nangyayari? So dito sila nagkalit-silit sila. Kasi nga, itong si Herbosa hanggang ngayon, wala pa rin ginawa. Tuloy, oh. For your information, the PhilHealth is currently doing what's called shadow billing for the diagnosis-related groups. So you're not because we're answering my changing- questions eh. Nandun ako sa inyong survey sa case rate. The para survey malaman. is the shadow billing of how much each case costs currently in several hospitals. And how I think long? 160 Yes, hospitals. It's November, PhilHealth is doing it's this. November now. May ginawa Taguig ba? has 1.3 million residents. We have about 160 to 180,000 households. Every quarter, we do a survey with 200 questions at least per household. Every quarter. It's November now. Why can you not have this survey para alam talaga natin magkano? So, if you're going to tell me, You're asking about a household survey No, done I'm by telling PSA you or that- a survey of cost of hospitalization? we're surveying Hospital. 160,000 households every 3 months. Household, not hospitals. Not hospitals. So we're surveying hospital Yes. costs. So, isn't it easier for you? You're going to do 160 hospitals na under your regulation, hindi nyo matapos kaagad? Tutangin na, hindi naintindihan ni Herbosa. Yung example kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, ang point niya dyan, kami nga dito sa Taguig eh, 160,000 household eh. Meron kaming surveying nagawa. Buwan-buwan ang gagawa namin. Paano pa kaya kayo dyan sa DOH? Ilang hospital lang naman ang hawak mo. So ang point naman ni Herbosa, parang gusto niya mag-survey din sa household. Hindi, ang point ni Senator Alan Peter Cayetano, yung mga hospitals, isurvey mo kung ano na ang nangyayari. It's ongoing. We're doing it. Kailan matatapos? It's November na eh. Ito na yon. For the survey to be completed, it's about 5 to 6 million claims that they started Sir, to average the you don't costs. need the claims. Ang pinag-uusapan dito, costing analysis. All you have to do is ask all the hospitals, Dita. yung bawat ano nyo, magkano yun. So when there is a claim, there is also the actual cost and the bill. So PhilHealth has all that data. Kaya, Puta, di kayo nagkaintindihan eh. Ang gusto kasing mangyari ni Senator Alan Peter Cayetano, yung data ba ng hospital, kung magkano na po yung naibibigay ng gobyerno, ng Department of Health, nasasakop ng PhilHealth. Yung mga zero balance billing ninyo, no balance billing. Yun yung point dyan eh. Hindi nagkaintindihan. kaya nga So pinapahirap. they're doing the survey Sir of Secretary, 5,000. Sir Secretary, learn to listen din. Ayun. I'm telling you, pinapahirapan nyo ang sarili nyo. Ito, cesarean section, 23,000 to 58,000 pesos. Ayun. Sa Fabella, 37,000 pasok. Sa Makati Med, 18 to 240,000. All you have to do is ask Makati Med to average that for you. Correct. You send the survey forms, they send it back. Correct. We're talking about 160 hospitals. Kayang gawin ng isang linggo yun. Ito na. Pinapahirapan nyo sarili nyo. Correct. So last year, nilagyan nyo na lang percentage. Ngayon, November na, wala pa rin. So habang wala yan, niloloko natin ang tao sa billing nila. Correct. Kasi announce tayo ng announce, Na no don't billings. worry, may PhilHealth, lahat kayo membro, may zero billing, may ano billing, may No ganitong balance. programa, etc. Litong-lito na sila. Di ba? So why don't we simplify it? O, yung gustong mangyari ni Senator Alan Peter Cayetano, mag-send ka na lang ng parang survey form or via Gmail, isi-send mo na lang. O pinapan nyo po, ibalik nyo. Tama yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, kaya po ito ng isang linggo. Hindi lang po, kaya nga siguro yan ng 3 araw eh, di ba? Pasend ka ng survey form doon sa mga hospitals, buong hospital sa buong bansa, kung saan ay sakop po ng PhilHealth, no? Sakop ng accredited ng PhilHealth. Lahat ng hospital, government and private, sindan mo ng datos. Isang sindan lang yan, may mga IT ka naman, expert na yan eh. O yan yung survey namin, pakisagot ninyo. Tapos pakibalik agad, deadline bukas, o deadline after 3 days. Ayan po ang siguro nasa isip ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaso ang problema nga dito, Sir Busa, hindi po nakikinig. Kaya ang resulta, hindi nagkaintindihan, nagkabulilyosuhan, kaya napunta sa hamunan po ito mga kabisdak. Like, tubig po tayo muna. Palike muna guys. Sarap ng tubig. Alam mo, mahalaga pong maintindihan natin itong zero balance billing at no balance billing. Kasi hanggang ngayon, ako pinapanood ko ito kanina, pabalik-balik ako, hindi ko pa rin maintindihan. Kasi nga malabo nga yung pinagsasabi ni Herbosa. Dapat ang sagot na lang siguro dyan, hindi namin magagawa dyan, wala talagang zero balance eh. Bibihira lang. Kasi walang pundo kinurakot. Baka nahirapan siya sumagot. No, dito, sa mga katanungan ni Senator Alan Peter Cayetano, meron ba talagang nakakuha na zero balance billing? Tsaka yung no balance billing na
pambubudol, pang-scam sa mga tao, para malaman ng sambayanang Pilipino kung may aasahan pa ba tayo sa Department of Health, PhilHealth, pag ikaw nagpa-hospital, kung ikaw ay nagkasakit, magpa-check up ka, ay covered ba ng PhilHealth? Kasi, puta kawawang taong bayan, lalo na yung mga ordinaryong Pilipino, mga empleyado. Yung mga empleyado, araw-araw po yan, kinakaltasan. Araw-araw, buwan-buwan, no? Kada sahod, may kaltas po yan. Meron pong bawas sa kanilang sahod. Wala pa namang reklamo yan. Matik, bawas sa PhilHealth yan. Mandatory. Ngayon, malaman-laman po natin, yung pundo dyan ay ninanakaw na ng mga buhaya. Kaya ito siguro yung point dito ni Senator Alan Peter Cayetano. Gusto kong linawin. Meron ba talaga? May programa ba talagang ganyan? Meron bang nakakuha? May naka-avail ba talaga? Kung meron, ilan? Ilan lang? Ilang tao? Saang lugar? Kasi baka pili lang din eh. Baka sa Maynila lang. Sa Mindanao, Visayas, meron din po ba? Yan yung point niya dyan na kailangan survey ka, send mo doon sa mga hospitalan kung ilan po yung naka-avail, magkano ba? Magkano ba yung nabayad na ng PhilHealth sa ospital na yan? Napaka-imposible na hindi alam mo lang datos. Puta na, high-tech na ngayon, madali lang po. Hindi kagaya noon na mag-survey ka. Magpupuntahan mo talaga yung mga establishment, mga hospitals. Siguro, yun pa yung nasa isip ngayon ni Herbosa. Tatagal talaga ang pagsusurvey kasi pupuntahan bawat ospital eh. Tatravel ka, kaya tatagal. Pero hindi yun yung point ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya pagpatuloy na natin, grabing init dito, tol. Oh, so assuming we do it your way, when will you get the average? When will you get the cost analysis survey results? Middle of 2026. Next year pa, June pa yun. If I can do it in 1 week, magre-resign ka? Patay. Yes. O sige, call ako. Call ako. If I do it in 1 week, magre-resign ka? Yes. Nagis na ng bubo. Punta talaga, Herbosa, makapag-resign ka. 3 araw lang, kaya yan. Send mo na lang yung data, magre-reply din ng mga hospitals. Yung ultimatum mo. May internet naman na lahat, patay ka dyan, Herbosa. Ang cool daw si Senator. Ang cool. Hindi ba nag-isip, no? Sumagot pa akala siguro ni Herbosa, hindi kaya. Kaya nga. Ako, 3 araw lang yan eh. Tuloy, 1 week ka na, Senator eh. So, Mr. President, Patay na. we will meet tomorrow. Mhm. And I will bring an IT expert. You bring Patay. the list of the 160 Hospitals. 160 hospitals and all of this case rate. Okay? Patay. No, sir, hindi pwedeng tungo-tungo lang dito sa Napainom ng tubig. Patay ka, Herbosa. Mawala ka ng trabaho. Senate. Seryoso tayong pinag-uusapan. Painom tubig, oh. Be here at 4 o'clock tomorrow? Can you be here at 4 o'clock tomorrow? PhilHealth, President? Putz, nagtuturo. Ipit. Nga, oy, biglang napayis ka kasi. Dapat rumason ka muna. Since na, Mr. President, gusto ko man mapadali eh. Pero kung meron kang ganong sistema, baka pwede namin mahingi kung ano. Yun hindi yung putang ina. Yari ka ngayon, walang ganang trabaho. Turo na siya. Yes, according to the PhilHealth President. Okay. The yes is okay. So my staff, please make sure. Oh, sir, do you acknowledge na yung present 80% nyo, marami pa rin So okay na yung hamon na yun. Game na yun. Cool. Patayin na mo, Herbosa, mag-resign ka pag nagawa yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Dapat ang ginawa mo rin, Herbosa, para makaganti ka. Pag hindi mo yan magawa ng ng 1 linggo, mag-resign ka rin, ha? Ganda ka. Wala siyang bargain, ha? Ang inumin mo. Sige, ito, call daw, call. Tingnan natin next week, kung mag-resign na ba ito, kung nag-resign, nagawa ni Senator Alan Peter Cayetano ito. pa rin doon ang sobrang kulang. Meet 80% of. No, yung inyong plus 30%, plus 50%, Wala na, do you bangko acknowledge na marami pa rin na hindi na if you average it out and go to different hospitals, kulang siya. Yes, that's why PhilHealth is trying to go to DRG. Because what happens is in a case rate, the diversity of costing is so high, so wide. Because it's so wide, there will be people that will be paying more, will spend more, and there will be people who are spending less. By going to DRGs, the payment scheme becomes more accurate. How long do you need to shift to that scheme? Middle of 2026 to pilot the DRG. So ipapilot nyo Right pala. now, it's actually being implemented as a zero shadow. Yeah, Mr. shadow Secretary, bill. what I'm trying to tell you is even in the present cost analysis, you can do it right away and people won't suffer. But hindi nyo na lang aminin na kulang ang pera nyo, kaya hindi nyo magawa, kaya Correct. hindi nyo matupad yung pangako dun sa law na zero billing. Correct. Kasi kung yung even on the cost analysis, madaling gawin yun. Kasi mag-average ka eh. Kahit naman sa present nyo ngayon, nakalagay dito, let's say, coronary artery disease, bypass, 660 to 960, it's still eh. Naitama nyo ngayon sa yung sa bypass na mahal nga yun eh. Kaya nyo naman itama sa iba eh. Tama ka dyan, Senator Alan Peter Cayetano. Simple lang kasi, kung wala talagang pera, sabihin mo walang pera. Kasi ninanakaw na ng mga buhaya. Sa PhilHealth, hindi nga binalik eh. Huwag ka na makapagdebate pa. Siguro, tinuruan to ni Bubuin. Putang na, huwag mo sabihin walang pera. Huwag mo sabihin ninakaw natin. Sabihin mo meron lang, lituhin mo lang ang taong bayan, kunyari bububuhan ka. Tama, pangkahan na lang ba eh. Oh. Diba? Kasi you're in the Senate eh. Oo. All you have to do is we finish that survey and tell us, sir, if you don't give us more money, hindi namin mababayaran. We don't expect you naman to pick from your own pocket eh. Diba? Pag natapos natin tong lahat na survey na to, at lalabas, ito yung number of patients average, ito yung pera. Mr. Senators, Congressmen, Mr. President, you're giving us 60 billion, pero sa computation namin, pag inayos namin yung case rate, 120. So ang kaya lang namin, sa mga to, libre, o kaya 50%. Diba?
garbage in is garbage out eh. If we do not have these rates, and we haven't had it accurately till 2017, we cannot really tell people na isi-zero billing namin kayo. Pwede ba kung cesarean, pwede ba pagdating sa heart center, boss, cesarean ako pero sobra kasi dito, hindi zero billing, i-bypass nyo na lang ako. Pwede natin pagyabang eh, na ang bypass kasha. O paano may mga kailangan ng cesarean? Tapos pupunta dun sa mga ospital na zero billing, puno. So wag muna sila mga anak. Puta. That's why there's frustration here. You don't give us straight answers eh. Thank you very much. But healthcare is really complex, and No, health you're financing making it is complex. even It's more simple. complex. To simplify it to averages will make us create many errors. Okay. The standard deviation for an average will be wrong because different people will have different complications, and different people will have different costing Sir. in terms of care. So when you use an average, which is what the case rate does, this is exactly what we have. Sir. We have a problematic Sir, case. don't- That's why we're don't- going to the DRGs. I know what I'm the saying. DRGs are more Wala na. specific in terms of reimbursement, and most countries have gone to a DRG payment system. Thailand, in fact, we're copying the DRG system of Thailand because they offered it for us free. If we copy the DRG of the US, they're asking us to pay. So the DRG is the direction to be able to pay patients more but accurately Sir. and without fraud. Sir, walang proof. Puta, no, ako sa akin yan. Wala talaga yan, 0-0 billing na yan. May bayad, hospital, maniwala ko kayo. Ano lang yan, black propaganda, kunyari lang, merong ganun para pampabango sa gobyerno. Pero wala, tingnan mo, hindi nga ng datos. Walang may bigay kung sino yung nakabinipisyo ng mga zero billings. Kaya gusto magpasorbe, ano ba talaga nangyayari? Kasi niloloko ninyo ang taong bayan. Wala yan, inubos na nilang pera, anak ng kamote. Tuloy, oh. Because wala ka pa dyan, hindi ka pa chairman ng PhilHealth. Meron ng rule yan eh. Pagka bypass, no complication. Walang ito yung babayad. Hindi kasama complication. Hindi ganun yung sistema dati. Ang sistema dati, bypass, no complication, ito yung bayad. Kung may complication, may dagdag yun. So ngayon yung lulituin nyo kami na may complication. Kaya nga nakalagay dito, 660 to 960. I'm not proposing that you say this is 750. Kayo mismo nagsabi 660 to 960. Etong 660 to 960 with complication to o wala? Excuse me, but Sir, I think just answer we're my getting question, please. confused because when you start to pay for complications, that's called the fee-for-service rate. We're going away from the concept Sir, that's of not what I'm universal talking health about. coverage. By law, it should be no copay. So that's what we're going to talk about. Should there be an amount of copay, and should the copay disappear? Because insurance will always pay what its money has in the bank. You cannot just keep increasing and then ask the complications to be paid. So the fairer way to, and many systems have studied this very well. So we're following what the other countries have done. No, that's We have not a the issue successful here. DRG. That's not the issue. The issue is what you're promising. Averaging Excuse me, Mr. is Secretary. erroneous. Excuse me, Mr. Secretary. You're not answering the questions I'm asking you, and we're interrupting each other. Layo I will listen kasi. to you, you listen to me. Correct. Okay? What I'm telling you is we cannot promise people then not deliver. Correct. We cannot tell people no balance tapos may balance. That's why klinaklaro ko dito. And what I'm telling you is that even before, ang amount sa case rate, hindi, alam mo, sinabi cesarean or bypass, hindi kasama doon ang complication. So kung iniba nyo ngayon at ginagawa nyo complicated, that's up to you. But kailangan klaro yung sabihin natin sa tao. That's why I'm asking you a specific question. Etong bypass, 660 to 960 Z benefits package, does that include kung meron complication sa kanyang bypass o wala? That's a yes or no question. It's supposed to, yes, it includes. Because now we're also zero Sorry, balance it billing. includes? It includes. If they're in basic accommodation, it's included. We've discharged patients with leptospirosis from NKTI, 2 million pesos, zero. We've taken care of heart patients in heart center with complications, zero. Sir, you're so talk- it's included No, in you're the zero talking, balance. you're talking about the DOH. Nililito nyo na naman kami. Ito nga, 660 to 960. Di ba, PhilHealth to. So, tinatanong ko lang to, etong 660 to 960. This is a Z benefit package. Yes, Z benefit package has a pre-approval. So you have to actually go to it. So the chances of having a complication are actually less. So what happens is, if there is a patient that wants to Pati ako, nalito na rin ako. Pinipilit ko intindihin, Sir Bosa, hindi ko mag-gets. Mahala na lang kayo intindi, anak ng kamote. Oh. Pinipilit ko talaga, parang walang reneso sa utak ko. Mucha, doctors. Napunta kasi tayo sa health program yung pinag-uusapan natin. Ang point lang kasi dyan, meron bang ma-avail na zero balance? Yung no balance ay no balance ba talaga? Yun yung point lang. Dapat sagutin, pupunta ka sa hospital na ganito, zero balance ka pa talaga. Sa hospital yung mga ganyan, putang ina, nagiging komplikado. Sarap. Kasi pag sinasabi meron, baka walang mangyayari kasi walang pundo. get a Z benefit package, they go to the PhilHealth, ask for the pre-approval, and then if they're approved for that Z benefit package, it will be done in a hospital that is accredited for Z benefit package. Okay, so, So not all hospitals have Z benefit packages. PhilHealth accredits them. Yes. So, ang haba-haba, hindi mo pa rin sinagot tanong ko eh. So, if patient A goes Ito na. to heart center, Aha. pre-approved, okay, walang complication, 660. No problem, babayaran, di ba? No complication, 960 ang billing. Babayaran, di ba? Oh, for one reason or the other, nagkaroon ng complication, Wala nang naging bayad. 1.5 million. Babayaran ba yung mahigit sa 960? Hindi. Zero balance is applied for all patients admitted in basic accommodation. Okay, so if yes. this patient Sir, is Z sir, balance, yes or no lang eh. Wait, I will tell. If Sir, this patient sorry, is sir. Z benefits, Excuse me, sir. they are Hindi admitted tayo in basic matatapos accommodation, and they will have no copay. It will Gira na. Oh. Anak ng kamote. Oh. Yes or no daw, Your Honor.
Sige. will be zero. But if they are in a pay ward, they will be charged for the Sir, complications. do you think I'm stupid? Wala. Paulit-ulit tayo kanina na No. sinabi na natin na ward di ba? Sinabi na natin government hospital, nililinaw ko na eh. Sinabi ko na kung 960 may complication, yes or no, para matapos tayo. Di ba? Para matapos tayo, Mr. President, I think the secretary wants to go back tomorrow. Let's just go back tomorrow. Let's Wala have na, everyday na lang basic to. Simple-simple tanong ko sa iyo para matapos tayo eh. Ayaw mo sagutin eh. Wala na. Di ba? Tinanong ko sa iyo, heart center. Heart center is a Heart government. center, zero balance. Oh, You zero like balance. hospital. Sir, hindi mo pwedeng yes or no? I said yes earlier. Oh, then stop at yes. Okay? Oh, so 960, walang complication, bayad. Sabi mo yes. 1.5 million dahil nagkaroon ng complication ha. Ano to? Indigent nasa babayaran dahil zero billing. Sa heart center, zero balance ba dyan? Herbosa, magpa-hospital ka nga dyan. Utang ina na sa'yo, ang gobyernong budol eh, hanggang ngayon, hindi. Alam mo, bakit ba may mga DOH hospital pa, pag pumunta ka dito, zero billing, bakit hindi mo gawing government hospital lahat? Kasama local government unit, gawin mong zero, kinukomplikado nyo lang eh. Di ba ho? Gawin mo na, ang indigent lahat ng Pilipino pag pumunta sa government hospitals. Basta pag mamayari ng gobyerno, zero billing ka. Meron ka pang P-ward, tang inang talagang indigent. Tang na indigent ka, hindi man nga yan nagbibigay ng PhilHealth contribution eh. Samantala yung mga empleyado nagtatrabaho eh. Di ba ho? Merong contribution. So hindi indigent. Dapat pag pinakaltasan ka ng PhilHealth, pag Pilipino ka, kasama ka, libre na lahat, government hospitals. Hindi may pinipili pa kayo, mga hinayo pa kayo, kaya ang gulo-gulo ng mundo. Tuloy natin, Senator Alan Peter Cayetano. Ito, uminit lalo dito si Senator Alan Peter Cayetano. Do you think I'm stupid? I'm not stupid. Ito lalong uminit. Oh. Okay, lipat ka ngayon sa private hospital. Ito na. Naka-charity ward. Mhm. Walang complication. The 660 till 960 covered, di ba? Mhm. Yes, okay. Nagka-complication, 1.5 million. Teka lang. Magkano lang covered? Buta na, bakit ganun? No? May complication ka o wala, dapat covered na lahat. Pareho tayo dyan, government hospital, samantala pangungurakot sa kaban ng bayan, trilyon-trilyon, hinayaan natin. Pag Pilipino ka, pag government hospital, sabihin na lang natin government sa government hospital, dapat ano ka na, bayad ka na. Pag ikaw ay Pilipino. Kahit nga sa private hospital ka eh. Mga hospital ka dyan, dapat bayad ka na rin, ikaw ay Pilipino eh. Di ba, libre na lahat ng health system. Kaso ang problema eh, walang kukurakutin sila, maubos ang pagpagamot. 960. 960 lang. Yeah. So that's what I'm saying from the start. Yung cost mo na to doesn't include complications. Correct. So don't tell me kanina na complex kasi to kasi pwedeng may complication. Yung amount mo dito is for basic. So if you do the survey in all the hospitals, then announce to people, eto yung rules. Kung government hospital, ganito. Kung private, ganito. So pag private ka, pag pa-hospital, cover ka pa rin, pero hindi zero billing nga. Mayroon lang certain percentage. Okay. Tuloy. Ilan kami dito, si Senator JV, nakailang amendment ng PhilHealth, we were here then. Mhm. So we know the law. We know na kulang ng pera. Hindi yun yung issue. Ang issue, chairman po kayo ng PhilHealth, hindi nyo ginagawa yung survey. Correct. Hindi sasabihin nyo mag-migrate, pilot pa lang, next year pa lang. So in the meantime, each and every one of our constituents na may problema, hindi makapagpagamot. Mm. Oh, now answer me. With the zero billing, Ito na. ilan lang ang kasya sa government hospitals natin? Ilan ang beds Capacity. ng ating government Capacity. hospital? Oh. Na basic na sasabihin nyo. Puta, Total. di alam. 90% of the total public beds in the... And how many public beds do we have? Excuse me, sir. I'm asking the secretary. Excuse me, Sir Secretary, you mean you don't know that? That's basic info. Puta, ginagubulungan. Hindi alam, ilan ba ang capacity ng hospital, government hospital? Walang alam, manguyot na muna, Senator. Ito, visit siya dyan eh. I keep changing because there are hospitals that increase their bed capacity by law. So the number is not a fixed number. By law and actual, there are certain things that daily you have to know. And nasa fingertips mo yan. No coaching. I am testing the secretary precisely because I want to know if he's diligent on this or not. You don't have to give me the exact. You can give me a ballpark. So more or less, ilan ang bed capacity natin. Sir, Mr. Sergeant at Arms, pakitanggal yung naka-black na jacket. Sinabi ko na no coaching eh. Please leave the room. So it's probably about 800. Suspended. Ito yata yung may nakatatak ng bagoong Pilipinas. No coaching kasi. Wrong minus wrong. Nakalaya. Layas! Ang hirap dumipinsa sa gobyernong mga kurakot, no? Animal kayo naman eh. Ayos, Senator Alan Peter Cayetano. Kasi ang point dyan ni Senator Alan Peter Cayetano, ibaba mo yung tamang sistema, tamang programa sa mga Pilipino. Para ang mga Pilipino hindi malilito. Kung pupunta sila sa private hospital, anong gagawin nun nila? Kasi ngayon, pag pumunta ka sa private hospital, hihingi ang agad ng down payment, di ba? Papunta ka sa government hospital, ano bang hakbang, ano bang proseso para sa mga Pilipinong humihingi ho ng medication? Dapat nga, ang pinakamalaking budget, yung pangkalusugan eh. Ang problema dyan, ano ng budget? Kinukurakot nga ng mga buhaya eh. Wala nang matinong programa, walang matinong health program under Marcos admin. Unlike doon sa panganahon ni Pangulong Duterte, yung PGH, I think 100 million
buwan-buwan na binibigay galing sa budget ng Office of the President. Pero ngayon wala nang pakialam si Bongbong Marcos. Yun yung isa sa pinaka-problema ho natin na talagang dapat pagtuunan ng pansin. Kasi tayo, mga Pilipino, ang ibang ho, hindi ho nakapagpatingin sa doktor, hindi nakatikim ng hospital, natatakot mag-hospital kasi malaki ang bayaran. Kaya dapat information dissemination na ikaw ay Pilipino, huwag kang matakot magpa-hospital dahil zero billing. Meron nga kayong no balance policy, meron din kayong babayarang balance. Dapat lahat na wala ng no balance policy. Dito na tayo sa lahat sa zero balance policy. Kung pupunta ka sa ganitong hospital, zero ka na lahat. Putang ina, indigent ka ba o hindi ka indigent? Basta ikaw ay Pilipino, zero ka na. Ganun ako siguro. Pag pumunta ka sa private hospital, dapat nasa ward ka lang. Pag sa ward ka, zero billing yan. Pag sa ward ka. Ganun sana kasi ilan lang ba ang capacity ng government hospital? Lalo na po yung mga malalayo sa mga government hospital. Meron kayong tinatawag DOH hospital. Ilang DOH hospital lang? Dapat lahat na ng hospital. Pag nasa government hospital, zero ka na. Pag sa private ka na, pag indigent ka, zero ka rin. Pag ano ka, pag hindi ka indigent, nasa ward ka, may kaunting babayaran. Sana ganun ang paliwanag. Kasi hindi naman po lahat ng ospital sa ating bansa ay government hospital. Karamihan po private. Lalo na po sa probinsya, kawawa sa amin. Anak ng kamote, walang kwentang mga hospital doon. Maghanap ka talaga ng private. Mga government hospital, walang kwenta. Sa private ka maghahanap. Lalo na dyan sa Mindanao, sa amin. Bangsamoro, region. Puta, ang hirap ng hospital. Merong magandang hospital, I think, Sultan Kudarat. Libre lahat. Bakit yun nagawa? Libre lahat. Kung nagawa yun sa Sultan Kudarat, magagawa rin yan sa buong Pilipinas. Kung hindi lang mangurakot ang gobyerno. Speaking of Sultan Kudarat, Bangsamoro, galit na ho. Nais daw nila patalsikin di umano ang mga sangkot sa kurakot, anak ng kagwang. Panoorin, pakinggan po natin ang galit ng mga to. Kamakailan lamang, nakita natin yung mga, yung mga report, yung mga news tungkol sa katiwalian. Hanggang dumating yung isang tinaguyan noon na isa sa mga mastermind na si former Congressman Saldico sa kanyang pagsisiwala. Ito pala ay may mas mataas sa kanya. Sinabi niya, no less than the Speaker, no less than the President. Kanyang itinuro na kasama sa mga pandarambong na ito. Kaya ngayon, gaya ng sinasabi ko, kami ay malakas na nagkakaisa. Kami ay malakas na kumitindig kasama ng sambayan ng Pilipino na mananawagan sa ating pamahalaan ng transparency and accountability. Dahil hanggat hindi nagsasabi ng katotohanan, ang Presidente, ang Speaker of the, dating Speaker of the House, ang mga sakot ng mga senador, ngayon din yung mga gabinete, nandiyan ngayon sa Malacanang, kasama yung mga nag-resign na gabinete ni Pangulong Presidente Marcos, hanggang hindi sila nagsasalita, walang makukulong, walang titigil sa paniningil sa kanila para ikulong itong mga mandarambong na ito. Nakita natin itong mga nakarang araw. Halos lahat ng mga grupo, Christian man, Muslim o lumad, nagkakaisa, sila ay nananawagan ng isang transparency at accountability. Ang tanong ngayon, hanggang kailan tayo mananawagan sa kalsada? Panahon na ba para mapatalsik ng mga mandarambong sa ating pamahalaan? Yan ngayon ang malaking katanungan sa atin ngayon dito. Pero kami, gaya ng sinasabi ko, kasama ko yung mga iba't ibang Muslim group dito, kami ay nananawagan ng total transparency and accountability. Kailangan isiwalat ang katotohanan. Kailangan ikulong ang tunay na mandarambong. Sino man yan, ma-presidente man yan, ma-speaker man yan, congressman man yan, o senador. Putya, grabe no, ang tapang ng kapatid na Muslim. Gusto ko yung point niya. Panahon na ba, magpatalsik tayo ng mandarambong. Puta ka, boom! Bonggang-bongga si Bongbongit! Dapat yung mga kapatid nating ng mga Muslim, talagang dapat makipagkaisa po kayo dito. Hindi lang po ito laban ng hindi Muslim, hindi lang po ito laban ng Kristiyano, hindi lang po laban ito ng LJC, hindi lang po laban ito ng INC, laban rin po ito ng mga kapatid nating mga Muslim. Laban ito ng bawat Pilipino, lalo na yung kapatid nating mga Muslim, yung tawag doon, yung kinaladkad ng vlogger ni BBM na di umano ay sila ay angels of death. Putsang ina. Maranaw ba yun? Maranaw ba yun na kapatid natin kung di ako nagkakamali? Na makihalubilo daw sa mga rally na para bang sinasabi na ISIS reinforcement. Nako, huwag tayong pumayag dyan mga kapatid ng Muslim. Huwag tayong pumayag na sirain ang imahe ng mga kapatid nating mga Muslim na mga suporta ng gobyernong Marcos. Dapat po buboses po ang mga kapatid nating Muslim. Sama-sama po tayo para sa transparency and accountability. At po tayo magpapusal sa gobyernong ito kasi daming pera eh. Sana po ang ibang mga kapatid ng Muslim ay sumali dito sa One Bangsamoro Coalition. First time ko nakapanood at narinig yung matapang na pananalita ng isang kapatid ng Muslim na sinabi niya, panahon na ba magpatalsik ng mga mandarambong na nasa gobyerno? Hindi lang mo panahon, talagang noon pa dapat yan eh. Napatalsik na yung mga hinayupak ng mga kawatan na dyan. Wala na, ang pera ng bayan. Ubos na. In the next 3 years, kaya pa ba ng mga Pilipino? Ang pamahalaan, ang gobyerno, bagsak na ang ekonomiya natin. Ang dami nang nahihirapan, ang dami nang namamatay dahil sa pangurakot ng gobyerno. Ito ay walang kapatawaran para ho sa akin. Managot ang dapat managot. Na ngayon binubula ho tayo ng gobyernong ito. Kagaya ngayon sa Department of Health. Ayun, nagkalitsi-litsi na yung sekretary, DOH secretary. Hindi na masagot-sagot yung mga katanungan ni Senator Alan Peter Cayetano. Dahil ang totoo, wala na pong pera niyo. Inuubos na ng mga kaguwang. Yung iba siguro malamang nasa offshore account na. Nagnakaw si Lulu, nagnakaw si Lula, nagnakaw si tatay, nagnakaw si nanay, nagnakaw si pinsan.
nagnakaw si Bayaw, nagnakaw si Kuya, nagnakaw si kaibigan. Ang resulta, lahat magnanakaw. Family prays together, stays together and forever. Family knockout together, kulong forever. Kulong lang, walang death penalty sa atin, anak ng kamote. Anyway, at ayan po ang mga yan. At bardagulan ni Senator Alan Peter Cayetano at ni Herbosa. Sana nga may pag-asa pa po tayong hihintay para sa bayan. Dahil nga kung tayo mga Pilipino, matiisin kasi tayo eh. Pero ito kaya pa bang tiisin ng sabi ng Pilipino? Tanong lang ho ako. Kaya pa din nyo, mga OFW, kumusta mga pamilya ninyo sa Pilipinas? Masaya ba sila? Kasi kami, sakit ng ulo namin, makita lang namin si Claire Castro, mabuisit na kami. Anyway, magandang gabi po sa ating lahat. Bukas po muli sa Berada Aguila, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Pa-subscribe po, tulungan niyo po kami sa Berada Aguila YouTube channel. Yan po ay para sa bayan, para sa katotohanan, para sa mga latest updates, mga komentaryo po namin, mga political vlogger. Thank you so much sa patuloy na pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat at magandang gabi. Kaya pa ba?